Panginoong Yesus, dalawa o tatlo nagkakatipon at siyang paksa natin, kasama natin siya. Marami po tayo ngayon, hindi lang dalawa o tatlo, di ba? Nagpapasalamat po ako sa mga nag-ayos sa gawain natin ngayong araw. May gadkit pala po ang Diyos sa inyo pag nasa langit na kayo. Okay? Genesis 26. Lalagin natin ang tao, ating gagawin siyang kalarawan natin. Ang sabi ng Diyos, bago likhain ng Diyos ang mundo, mga halaman, mga ibon, mga hayop, mga gumagapang, at ang tao, ang Panginoong Yesus at Diyos Espiritu Santo, kasama na sila ng Diyos. Nagkatawang tao ang Panginoong Yesus upang may parating ang mensahe ng Diyos sa mga tao. 1:4-24, sabi po dito, ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Sa 1:7-28-29, kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. At kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan. 1:27, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailanmay di sila mapapahamak. Hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking Ama na nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat, at hindi sila maaagaw ninuman sa aking Ama. Ako at ang Ama ay iisa. 1:15-26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan, ang paparito mula sa Ama, susuguin ko siya sa inyo, buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. 1:8-29. At kasama ko ang nagsugo sa akin, hindi niya ako iniiwan, sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Tatlong persona, isang Espiritu ang pinanggalingan ng tatlo. Ang Panginoong Yesus at Diyos Espiritu Santo, kapwa galing sa Diyos. Tulad ni Eva. Si Eva nanggaling kay Adan, hindi ipinanganak si Eva. Kapag ang sinasamba mo ay ang Diyos Ama lamang, hindi kasama ang Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo, hindi kumpleto ang pagsamba mo sa Diyos dahil laging magkasama ang tatlo, ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. 1:18. Kailan may walang nakakita sa Diyos, subalit ipinakilala siya ng bugtong na anak. Siya'y Diyos na lubos na minamahal ng Ama. Roma 9:4-5. Sila'y mga Israelita at itinuring ng Diyos na mga anak niya. Nakita nila ang maliwanag na tanda na nagpapakilalang siya'y kasama nila. Sa kanila nakipagtipa ng Diyos. Sa kanila rin ibinigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, at ang mga pangako. Sila'y nagmula sa mga patriarka, at sa kanilang lahi nagmula ang Kristo, nang siya'y maging tao, Diyos na nakataas-taasan, na pinapupurian magpakailanman. Amen. Hebreo 13:8. Si Hesus Kristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan at siya rin magpakailanman.
Pahayag 22:12-13. Kinig kayo. Wika ni Jesus. Darating na ako. Dala ko ang maggantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega. Ang una at ang huli. Bibigat. Ang simula at ang wakas. 1:1-13. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatahuhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao nangangalang Juan. Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at manalig sa ilaw ang lahat dahil sa patotoo niya. Hindi siya ang ilaw, kundi naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ang tunay na ilaw na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ang salita, nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, ni sa kita ng laman o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. 1 Mateo 4:8-11. Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok. Mula rooy, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga ito. At sinabi ng dyablo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin. Sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran. At tiniwan siya ng dyablo, dumating ang mga hangel at naglingkod sa kanya. Dinala ni Satanas ang Panginoong Yesus sa tuktok ng bundok. Lahat ng mga kayamanan at kaharian sa nakikita mo, nasa ilalim ng aking kapangyarihan. Magpatira pa ka sa akin, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mga yan. Sumagot po ang Panginoong Yesus, Satanas, nasusulat, ako ang sambahin mo dahil ako ang Diyos mo. May nakausap po ako isang saksi ni Jehova. Ang Diyos nila, ang Diyos Ama. Tama po. Hindi nila kinikilalang Diyos ang Panginoong Yesus. Pero sa mga talatang binasa ko po sa inyo, Diyos din po ang Panginoong Yesus. 2 Pedro 3:8-13. Pag nabibigla ng preno. Ngunit, huwag ninyong kalilimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako tulad ng inakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat ng makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakapangingilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin.
at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito magiging wakas ng lahat ng bagay, italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na yon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na pinag-aarian ng katarungan. Ang sabi po ni San Pedro, ang sabi ni San Pedro, ang isang araw, 1,000 taon sa tao. Liwanag po, ate ha? Ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. Okay? Hebreo 8. Sabi po dito, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit nang mawala. Basahin mga patisinja kung totoo nga ba to. Hindi. Maliwanag, baka sabihin hindi totoo yung nakasulat dito. Ayan, dito. 13. Ito, basahin mo lang yan. Yung pinasa ko kung totoo yan. Sige, sa 13. Ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una at anumang mawawala ang bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Maliwanag yan ha. Ang ibig sabihin, mawawala ang lumang tipan. Bagong tipan na yung ano yun natin. Ha? Ang sabi po ng Diyos, malapit nang mawala ang lumang tipan. Kalugod-lugod sa Diyos ang aral sa bagong tipan. Nagtataka po kayo siguro ba't hanggang ngayon mayroon pa rin gumagamit sa lumang tipan. Dahil po ang 1 linggo sa Diyos, 7,000 taon sa tao. Magmula po nang gawin ang aklat ng bagong tipan, mahigit 2,000 taon na ang nakakaraan, bale 2 araw pa lang po sa Diyos. Mawawala po ang lumang tipan ha. Ayos sa Bible. Gawa 11:25-26. Gawa 11:25-26. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo. Si Saulo po si San Pablo. At ng kanyang matagpuan ay sinama sa Antioquia. 1 taong singkat silang nanatili roong kasama ng iglesia at nagtuturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. Pagkatapos mamatay ng Panginoong Yesus, itinayo ng kanyang mga alagad ang reliyong Kristiyano. Mahigit 2,000 taon na po ang nakakaraan. Tapos hanggang sa 2,000 taon na ang nakakaraan. Nung itinayo ng kanyang mga alagad ang reliyong Kristiyano. Gawa 26:29. Magkaproseso. Kasi kung babasahin mo lang yung dire-diretso. 26:27-29. Lalaban yun. Haring Agripa, pinaniniwalaan po ba ninyo ang mga propeta? Alam kong pinaniniwalaan ninyo
sinabi ni Agripa kay Pablo, sa loob ng maikling panahon, ay ibig mo yata akong maging Kristiyano. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakaririnig sa akin ngayon ay maging Kristiyanong katulad ko, matangi lamang sa tanikalang ito. Sa pangangaral ni San Pablo, inikayat niya ang mga tao at mga hari na sumapi sa reliyong Kristiyano. Kapag nabautismuhan o nabinyagan sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at nilagyan ka ng pari ng tutak na krus sa noo, isa ka ng Kristiyano at nananana sa iyo ang Panginoong Yesus. Unang-unang naging Santo Papa ng mga Kristiyano ay si San Pedro. Balikan ko lang po ang nakaraan tungkol sa pangalan ng Diyos. Ang Diyos ang nagbigay ng pangalan sa Panginoong Yesus bago pa ipanganak ni Mama Mary. 1:15-16. Hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili at tumirang sa inyo upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay pagkakaloob sa inyo. 1:17-10. Ang sabi po ng Panginoong Yesus, ang lahat ng akin ay iyo, at ang lahat ng iyo ay akin. At pararangalan ako sa pamamagitan nila. Gawa 10:42-43. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Sabi po sa 1:15-16, ako ang pumili at tumirang sa inyo. May mga pangalang hinirang ang Diyos, ibinibigay sa Panginoong Yesus dahil ang Panginoong Yesus ang ginawang hukom ng Diyos sa lahat ng tao. Sabi po rito, 1:17, 11:12, Amang banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isa. Kung paanong tayo ay isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa'y walang napahamak, liban sa taong umanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Bago mamatay ang Panginoong Yesus, ibinili sa Diyos ang kanyang mga alagad. Hindi kasamang ibinilin ang galing na sa Diyos. Makapangyarihan ang pangalan ng Diyos, pangalang ibinigay sa Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus ang pumili kay Judas. Alam din ng Panginoong Yesus, pagkakanulo siya ni Judas. Naligtas po ba si Judas? Naligtas po si Judas. Kasamang tinubos ng Panginoong Yesus ang mga kasalanan ni Judas sa pagkamatay sa krus. Po ng Diyos. Kay Heso Kristo lamang matatagpuan ng kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Ang lupa ang silong ng langit. Ang Panginoong Yesus ang pinasasamba ng Diyos dito sa ibabaw ng lupa upang maligtas. 1:5-19-20. Alam nating tayo'y anak ng Diyos at ang buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng dyablo. At nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos.
At tayo ay nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang Panginoong Yesus ay isang tao, isang propeta at isang Diyos. Tinawag ng anak ng tao ang Panginoong Yesus nang makipamuhay sa mga tao. Nagmumula sa Diyos Ama ang ipinangangaral ng Panginoong Yesus, kaya tinawag siyang isang propeta. Ang Panginoong Yesus galing Isa ka lang naman mismo initan. sa Espiritu ng nag-iisang buhay na Diyos. Kaya isa rin siyang Diyos. 1:5-21-26. Ang sabi po dito, kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhay ng Kahit anak. Saka yung, Ang yung sino hangin, mang di ba, nais niyang buhayin, sa dagat. hindi umahatol Yan kanino yung man malakas ang makapaitin. Ama. Okay. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang Ay, ayaw mo naman humatol upang parangalan ng lahat ang anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat Malayo na na isa. sa buhay Gusto mula pala yan sa pala yun. kamatayan. Nagkasabi sa kita at nasa likod din siya. Ninyo, darating ang panahon ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Noah 13:38-39. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na Yari tayo pinangangaral nito. sa inyo Okay lang. na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi may patawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Sapagkat ganito ang iniutos sa amin ng Panginoon. Inilagay kita na maging ilaw sa mga hentil upang may balita mo ang kaligtasan hanggang sa dulo ng daigdig. Nagalak ang mga hentil nang marinig ito at nagpuri sa Panginoon dahil sa salita niya. At sumampalataya ang mga hinirang para sa buhay na walang hanggan. Lahat po na hindi Hudyo tulad natin, hentil ang tawag sa atin. Kapag umiling ka sa Diyos Ama ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, Tala ba? hindi may bibigay sa iyo ng Diyos Ama ang mga Makalating bahay hinihiling na. mo dahil Makalating ibigay bahay. sa Panginoong Yesus ang pagpapatawad sa mga humihiling nito. 5:21-26. Kung paano binubuhay ng Ama ang mga Idada patay, lang. gayon din naman Gawin bubuhayin na lang natin. ng anak Para dito mamaya. ang sino budupag mang na lang. nais Latag niyang na lang buhayin. para- Hindi Gusto ko umahatol may kanino ni, man ang ni Ama. partner. Wag yung Ibibigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol. Ate, yun ang nakalagay eh. Hindi umahatol ang Ama. Hindi naman maano. Ibinigay niya sa Panginoong Yesus ang kapangyarihang humatol sa lahat ng tao. Kapag umiling ka sa Diyos Ama ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, hindi Matanggap ba sila may ng Gcash? bibigay sa iyo ng Diyos Matanggap ba sila ng ang Gcash? mga hinihiling mo Magdala dahil tayo. ibinigay sa Panginoong Yesus ang pagpapatawad sa mga humihiling nito. Ah, Tama dami po yun. ba? Yan ang nakasulat dyan ha. Sabi po sa Mateo 28:18-19, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ah, gutom na yung pagkatapos. ibinigay na sa akin ang magdala lahat ng ng pala ba? kapangyarihan sa langit Ilaw pa at naman sa natin. lupa.
Nagtatanong ako, Kaya ipaluluto umayo na. kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano eh, bago ko. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ano po ang sabi rito? 23 Ibibigay dito, na sa mga araw Panginoong 23. Yesus lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ano ba yung nasa langit? Yung mga anghel, mga santo, mga banal. Siya po ang hari doon. Dito, siya rin ang hari dito sa lupa. Sino ang representative niya rito sa lupa? Ang Santo Papa. Dito ang Santo. Marcos 16:15-16. Ang sabi po makasama rito, pa. ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang sabi po dito, 1:3-16-18. Panang buhangin. 1:3-16-18. Malabo dahil sa kumukuha ng Ang sabi buhangin. po dito, kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Korinto, 2 Korinto. Sabi po dito, 2 Korinto 5:17-19. Kaya't ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao. Siya ay bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at inirang niya ako upang panumbalikin sa Kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao ay ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan. Tama po ba? Makipag-isa ka lang sa Panginoong Yesus, kakalimutan na ng Diyos ang iyong mga kasalanan. Sapagkat maliwanag na ang tao ay pinawalang sala dahil sa pananalig kay Kristo at hindi sa pagtupad ng kautusan. Manalig ka lang sa Panginoong Yesus, higit pa sa 10 utos na gawin. Tungkol ka sa 10 utos ng Diyos, hindi ka mapapatawad. Pag ipag-isa ka sa Panginoong Yesus, mapapatawad lahat ang iyong mga kasalanan. Roma 8:1-3. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Pag ipag-isa kayo sa Panginoong Jesus, hindi na kayo hahatulan. Kaya nga, hindi nahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinahan ng tao. Ngunit, kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananaan sa inyo ang espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo, ang Diyos ding yan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang espiritong nananahan sa inyo. Ang mga nabautismuhan o nabinyagan sa Diyos Ama
Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at sumasamba sa Panginoong Yesus, nagpapatunay lamang na sila'y nakipag-isa at sumampalataya sa Kanya at sila'y mga alagad na ng Panginoong Yesus at kakalimutan ng Diyos ang kanilang kasalanan at sila'y maliligtas. Mateo 16:13-20. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Nang dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Pilipos, tinanong niya ang kanyang mga halagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. Tinanong ng Panginoong Jesus ang kanyang mga alagad kung sino raw ba siya ayon sa mga tao. Iba-iba ang sagot ng kanyang mga alagad. Sumagot ang Diyos, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nanggaling sa Diyos ang sinabi ni Pedro tungkol sa Panginoong Yesus. Pinagbabawal ng iba ang magkrus. Ang doktrina na sinusunod ng mga Kristiyano noong una ay siya ring doktrina na sinusunod sa kasalukuyan. Kasama ang magkrus. Hanggat nagkukrus ang Santo Papa, pinuno ng bilyong Kristiyano sa buong mundo, hindi mawawala kahit kailan ang magkrus sa mga Kristiyano. Ang krus ang ginagamit ng mga Kristiyano panlaban sa dyablo at sa mga kampon nito. Sabi po sa Gawa 22:12-16, may isang lalaki sa Damasco, ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at ay ginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinunta niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, kapatid na Saulo, si Saulo po si San Pablo, makakakita ka na, noon din na nauli ang aking paningin. At nakita ko siya, sinabi pa niya, hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid. Mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag kang mag-atubili, tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan, magpabautismo at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan. Si Saulo po ay si San Pablo. Maraming ginawang kasalanan si San Pablo, kasama ang pagpatay sa kanyang pagpapabautismo o pagpapabinyag sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo at pagsamba sa Panginoong Yesus, naging malinis ang kasalanan. Yung nabautismuhan o nabinyagan na sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo at ang Panginoong Yesus ay sinasamba tulad ni San Pablo, malinis na sa kasalanan. Huwag lang pong gagawa ng uli ng kasalanan. Mateo 10:7-10. Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Pagalingin ninyo ang mga tiyatungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad.
Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukputan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit ng panyapak o tungkod sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. Utos ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, kapag nangangaral ng gagamot ng mga may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo, huwag manghingi, huwag magpabayad. May nakausap ako, isang nangangaral sa salita ng Diyos. Paano naman daw ang kanyang pamilya kung hindi tatanggap? Ba't daw ang mga pare? Ang sabi ko, magtrabaho ng 6 na araw para sa pamilya. Ilaan ng isang araw sa pangangaral sa salita ng Diyos. Ang pari, sabi ko, walang sweldo. Nanlilimos ang pari upang may pambili ng pagkain niya at bayarin ang simbahang kanyang pinaglilingkuran. Hindi ka pipilitan ng pari kung hindi ka magbigay. Maraming nagbibigay ng limos sa pari dahil sobra-sobra ang kabuhayan. Tuwing may isang nagkamaling pare, binabatikos ang lahat ng mga pare. Karamihan sa mga bumabatikos, mga hindi Kristiyano. Milyon po ang mga pare sa buong mundo. Batikosin po natin yung nagkamali, hindi yung lahat ng pare. 1647, 59. Sinasabi ko sa inyo, Ayaw nga niya eh. ang nananalig sa akin ay may buhay na Sinabi nila. walang hanggan. Gusto mo Ako daw niya ang may mic. pagkain Ayaw na ni Mike. nagbibigay buhay. Yung Bible. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno Para lilipat. nang sila'y nasa ilang. Gayon may namatay sila. At sinulat mo lang niya sa Ngunit notebook ang sino para mang tuloy-tuloy kumain ng yung basa niya. pagkain bumaba mula sa Iba langit yung gusto niya meron ay siyang hindi babasahin talaga mamamatay. actually. Ako ang pagkain Which is na ako. nagbibigay buhay na bumaba mula sa Ganda langit. naman yan. Sino ba si King si Bayan? Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain Makakataw sa nito. filter. Kapal ng At filter. ang pagkain ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Dahil dito ay nagtalutala ang mga Hudyo. Paano may bibigay sa atin ng tao ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa uling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkain bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Kapag tayo ay nagsisimba, mahalaga ang magkomunyon bilang pagtanggap sa Panginoong Jesus. Kapag hindi ka nagkomunyon, walang bisa ang iyong pagsisimba. Ang makipag-isa, sumampalataya at sumamba sa Panginoong Yesus, simbahan ang tamang lugar, ang tahanan ng Diyos. Sa Mateo 24, 29, 31. Ang pagparito ng anak ng tao, pagkatapos ng kapikatiang yon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan.
pagkatapos ay lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa. Makikita nila ang anak ng tao na nasa alapaap. Dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trompeta, susugpuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng tao. Ang tanda ng anak ng tao ay ang krus, ang simbolo ng Panginoong Yesus. Pahayag Ilang ka sa 9:36. makalaro ng gano'n. Pahiramin ka naman. Ang hirap pala. Naglabasan ang mga balang mula sa usok at kumalat sa Next lupa. one. Binigyan sila ng kapangyarihang manakit tulad ng alakdan. Ipinagbilin sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo ang sasaktan nila. Hindi pinahintulutan ang mga balang na patayin ng mga taong ito, kundi pahirapan lamang sa loob ng 5 buwan. Parang kagat ng alakdan ang kirot ng pagpapahirap na ito. Sa loob ng panahong iyon, hahanapin nila ang kamatayan, ngunit hindi masusumpungan. Iibigin nilang mamatay, ngunit lalayuan sila ng kamatayan. Ano ba yung tatak na sa noon? Yun ang inilalagay ng krus ng pare sa noo. Sabi niya, ipinagbilad sa kanila na huwag sirain ang mga damo, punong kahoy, o anumang halaman. Yaon lamang mga taong walang tatak ng Diyos sa kanilang noo. Sino ba yung nalalagyan ng tatak sa noo? Hindi ba pag nagpapabinyag tayo, nilalagyan ng pari ng krus sa noo? Di ba? Oh, lahat ng mga nabautismuhan o nabinyagan sa Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Malayo. May Espiritu hila pa. Santo, nilalagyan ng mga pari ng tatak na krus sa noo, tagos hanggang kaluluwa bilang tanda at proteksyon sa masama at pakikipag-isa sa Panginoong Yesus. 1 Corinto 1:29-31. Kaya't walang maaaring magmalaki sa harapan ng Diyos. Sa Kanya mula ang ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus na ginawang karunungan natin. Sa pamamagitan niya tayo'y pinawalang sala ng Diyos, pinapaging banal at iniligtas. Kaya nga tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang Panginoon ang dapat ipagmalaki ng may ibig magmalaki. Roma 6:11. Kaya dapat ninyong ibilang inyong sarili na patay na sa kasalanan. Natapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo Jesus. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napawawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Kolosas 1:15-16. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha, sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. 2 Corinto 12:1-3. Kailangan ko magmapuri bagamat
wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayon ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. May kilala akong isang Kristiyano na dinala sa ikatlong langit. 14 na taon nang nakalilipas. Hindi ko lang matiyak kung yao'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakaalam. Inuulit ko, siya'y dinala sa paraiso. At hindi ko nga matiyak kung ito'y pangitain o tunay na pangyayari. Ang Diyos lamang ang nakakaalam. Si Alias. Kristiyano po, tinanggap sa langit ang pagparito ng Panginoon. Mga kapatid, ibig naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na nang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay. Kaya naman naniniwala tayong bubuhayin din ng Diyos ang lahat ng namatay na nananalig kay Jesus upang isama sa Kanya. Ito ang aral ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, pagparito ng Panginoon, tayong mga buhay ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yaon, kasabay ng malakas na utos ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Bubuhayin muna ang mga namatay na nanalig kay Kristo. Pagkatapos tayong mga buhay pa ay titipunin niya sa ulap at isasama sa mga binuhay upang salubungin sa papawiri ng Panginoon. Sa gayoy makakapiling niya tayo magpakailanman. Kaya nga magkaliwang kayo sa pamamagitan ng mga aral na ito. Magmula ng muling mabuhay ang Panginoong Yesus hanggang sa katapusan ng mundo, sabay-sabay hatulan ng Panginoong Yesus ang lahat ng taong namatay na at buhay pa sa panahong yon. At hindi pa isa ang hatol. Hindi kabilang ang mga nabautismuhan o nabinyagan sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Dahil pinatawad na sila ng Diyos sa kanilang kasalanan. Kasama ang hindi sinasadya na gawang kasalanan. Tulad ni San Pablo, nakapatay si San Pablo dahil sa reliyon. Pero hindi kasama ang kusang gumagawa ng masama. Sabi po sa 1 Corinto 15:40-49. Sabi po dito, may mga katawang panlangit Nararamdaman ko na. at mayroon namang panlupa. Ibang Same lang. kariktang panlupa Hindi na masyado at mahangin eh. kariktang panlangit. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan, at iba rin ang liwanag ng mga bituin. Ganyan din sa muling pagkabuhay, ang katawang inilibing ay mabubulok. Ngunit di mabubulok kailanman ang katawang muling binuhay. Pangit at walang kaya ng ilibing. Maganda't malakas ng muling buhayin. Inilibing na katawang panlupa, muling mabubuhay na katawang panlangit. Kung may katawang panlupa, mayroon ding katawang panlangit. Ganito ang sinasabi sa kasulatan. Ang unang tao, si Adan, ay nilikhang binigyan ng buhay. Ang huling Adan ay espiritong nagbibigay buhay. Ngunit hindi na unang panlangit, ang panlupa muna bago ang panlangit. Ang unang Adan ay mula sa lupa, sapagkat nilikha sa alabok. Nandito Mula pa sa kanina. langit ang Nandito pa pangalawang kanina. Adan. Ang mga katawang panlupa ay tulad ng Ano nagmula to, sa may pakain pa lupa. mamaya pagkatapos Ang nito. mga katawang panlangit Magbubudol pa. ay tulad ng nagmula sa langit.
kung paanong tayo katulad ng taong nagmula sa lupa, darating ang araw na matutulad din tayo sa nanggaling sa langit. 2 Korinto 5:5. Kalos natin na kapag nasira ang todang tinatahanan natin, ngayon, ang ating katawang lupa, tayo'y may tahanan sa langit. Hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos. Hindi ng tao dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinanabikan ang tahanang panlangit upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad habang tayo nakatira pa sa todang ito sa katawang lupa, tayo'y namimitatit dumaraing hindi upang mawala ang katawang panlupa kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay natin may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin nga niya tayo. Lahat ng mga maliligtas dahil mga kaluluwa na lamang, lalagyan uli ng Diyos ng bagong katawan. Katawang hindi na mamamatay kahit kailan. At ang langit, ang bagong tahanan ng mga maliligtas. Dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat ng nabautismuhan kay Kristo ay pinananahanan ni Kristo. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Grego, ang alipin at ang malaya, ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay isa dahil sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. Naligo na kaya yan? At kung kayo'y Basta lang, pumunta lang yun sa dulo. kabilang kayo sa lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga itinangako ng Diyos. Kapag namatay ang isang taong pinananahanan ng Panginoong Yesus, tahimik na nakahimlay ang kanyang kaluluwa sa kanyang libingan. O, hindi ka na maliligo. Pero kapag hindi pinananahanan ng Panginoong Yesus, ang isang taong namatay, hindi matahimik ang kanyang kaluluwa. Gumagala kung saan-saan. Kailangan niya ng dasal ng kanyang pamilya. Pilipos 2:11. Magpakababa kayo tulad ni Kristo. Jesus. Kahit siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay kusa niyang binitawan ang karapatan niyang ito at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng isang karaniwang tao. Siya ay nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa ay maniniklohod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. 1:5-19-29. Ang kapangyarihan ng hanak. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, dapat ninyong malaman na walang ginagawa ang anak sa kanyang sarili lamang. Ang ginagawa lamang niya ay ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Ang ginagawa ng Ama ay siya ring ginagawa ng anak.
sapagkat minamahal ng Ama ang anak at ipinakikita sa anak ang lahat ng ginagawa niya, at higit pa sa mga ito ang mga gawang ipakikita sa kanya ng Ama, at manggigilalas kayo kung paanong binubuhay ng Ama ang mga patay, gayon din naman bubuhayin ng anak ang sino mang nais niyang buhayin. Hindi umahatol kanino man ang Ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalan ng lahat ang anak, tulad ng kanilang pagpaparangal sa Ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa Amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga, na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, at ang makinig sa kanya ay mabubuhay. Ang Ama may kapangyarihang magbigay buhay, at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling bubuhayin at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan, at lahat ng masama ay parurusahan. Roma 16:17-18. Ipinamamanik ko sa inyo, mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumilikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagtalikod sa mga aral na tinanggap ninyo. Iwasan ninyo sila. Ang mga gayong tao ay hindi naglilingkod kay Kristo na ating Panginoon, kundi sa kanilang makasariling hangarin. At sa pamamagitan ng kanilang magaganda at matatamis na pangungusap ay inililigaw nila ang mga mapaniwalain. Ang sabi po ng iba, ang mga Kristiyano daw sinasamba ang mga alagad ng Panginoong Hesus at ang mga santo. Hindi po. Kaya po tayo may nakikitang mga larawan ng mga alagad ng Panginoong Hesus at ibang mga santo sa mga simbahan ay upang maalala ang ginawa nilang sakripisyo sa pangangaral sa salita ng Diyos. At kung magawa rin po natin ang nagawa nilang sakripisyo sa pangangaral sa salita ng Diyos, ay magiging santo rin po tayong tulad nila. Hindi po natin sinasamba ang mga alagad ng Panginoong Hesus at ibang mga santo na nakikita sa mga simbahan. Larawan lamang po ng Panginoong Hesus at siya ring larawan ng Diyos ang sinasamba nating mga Kristiyano. Ang sabi po ng iba, bawal ang mag-krus sa kanila. Dahil sa krus namatay ang Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus namatay sa krus dahil sa pagtubos sa kasalanan. Ang simbolo ng Panginoong Hesus ay ang krus. Kapag ikaw ay nagkukrus, ang ibig sabihin, tagasunod ka sa Kanya. Isa ka sa Kanyang inaalagaan. May tatak Hesus ka. Hanggat nagkukrus ang Santo Papa, pinuno ng bilyong Kristiyano sa buong mundo, mananatili ang pagkukrus
sa mga Kristiyano. 1:14-6. Sumagot si Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang sabi po ng iba, direkta na sila sa Diyos Ama. Ba't pa sila dadaan sa Panginoong Hesus? Ang sabi po ng Panginoong Hesus, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Kanino po sasanghayon ng Diyos? Sa mga nagsasabing direkta sila sa Diyos o sa Panginoong Hesus? Nagsasabing walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi niya. Mateo 28:16-20. Sinugo ni Jesus ang 11 alagad. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama nyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang Panginoong Yesus ang naging kaligtasan magmula kay Adan hanggang sa kanyang kamatayan sa krus. Ang Panginoong Yesus ang magiging kaligtasan magmula nang siya ay muling mabuhay hanggang sa katapusan ng sanlibutan sa mga magpapabautismo o magpapabinyag sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo at sumasamba sa Panginoong Hesus. Ang pangakong buhay na walang hanggan ng Panginoong Hesus higit pa sa bilyong taon sa langit. Kasama siya dito po sa lupa, hindi pa umaabot ng 100 taon ang buhay natin. Mas lamang ang hirap at lungkot kaysa kaligayahan. Sa langit, walang lungkot, puro saya at kaligayahan. Salamat po.